Kamakailan, kinilala naman ng palasyo ang pagbuti ng automated election sa bansa. Kaugnay nito, tinuturing din na naging matagumpay. Ang palasyo mismo ay natuwa dahil umano sa pangunguna ng ilang kandidato ay mula sa Liberal Party. Balikan natin ang ulat ni Rocky Ignacio. Umaasa ang Malacanang na may poproklama na ang mga nanalong senatorial balls sa lalong madaling panahon. Sinabi ito ni Presidential Spokesperson Edwin Lacierda sa harap ng umaning mabagal na transmission ng partial results ng canvassing dahil sa hindi magandang telecommunication signals. Well, nasa control po ng COMELEC po yung pagka-canvass po. Certainly would like, ang sabi nila, they will be able to proclaim their winners. So we will take it at face value as to we will expect them, as they promise, that they will be able to declare the winner soon. Samantala, wala namang nakikitang epekto ang Malacanang sa pagpapairal ng tuwid na daan dahil sa ilang hindi pinalad na kandidatong kaalyado ng palasyo. Kabilang na dito ang pwesto sa pagkagobernador sa mga lalawigan ng Laguna, Pampanga at Pangasinan. Pero git nila Cerda, may mga pambato ang ruling coalition na nanalo sa mga umano'y balwarte ng ibang partido. Partikular na dito ang lalawigan ng Cebu. I think whoever will become the governor will certainly believe in our campaign for good governance. There is no reason for them not to adhere to our program of good governance. So it will profit them to walk along the path of tuwid na daan. Tiwala rin ang palasyo na makikipagtulungan ang mga ito sa mga inilatag na reforma ng Administrasyong Aquino. I'm sure they will welcome the agenda of good governance. No politician will defy any program that will support our programs for the poor, for the economic upliftment of our countrymen. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio.